the eternal truth. We believe in you, God, our strength and salvation. We trust in you. Prayer to the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, heal the hearts of your faithful, and kindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and we shall be recreated, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who instructs the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit to be truly wise and ever to rejoice in His consolation through Christ our Lord. Amen. May glorify your name. Magandang umaga po, si Barry Scotty po nandito sa inyong programang kaibigan, na hatid sa inyo ng St. Anna Johnson Foundation, kagandang loob ng audio file at ng SBD Friends. Ngayon po ay pinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, o ang kilala rin sa tawagang Epiphany. Happy New Year nga pala sa ating lahat ng tagapakinig at sa ating mga followers, no? Galing sa ating mga broadcasters. Magandang umaga po, kasama po natin ngayong umaga si Brother Alex. So muli po ay magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Muli po ay maligayang bagong taon po. Sana may pagbabago sa atin, no? Sikapin at samahan nyo kami sa isang oras na pakikibahagi o bahaginan ng mabuting balita para sa linggong ito ng kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. At si Kuya Jinx de Guzman. Magandang umaga po. Happy New Year. At sana po ang all year round natin ay pagmamahal sa bawat kapwa. Ayan. Samahan niyo po kami. Yes, tama yun, para maging Happy New Year tayo talaga. Okay, tapos na po ang ating 2015, ngunit ang ating Christmas season ay sa susunod lang na linggo pa po matatapos, no? So, ngayon po ay kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Ngayon po ay kapistahan ng Epiphany, Next week po ang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Okay, so babasahin po ni Brother Alex ang ating magandang balita ngayong umaga. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya isilang, may mga matatalinong taong mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligali, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. At sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo'y magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila'y pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya'y ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta na roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy na sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan na makita lang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila't sinamba ang bata. Nihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamagitan ng panaginip
na wag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, so ang usapang Herodes tayo kung saan pinatawag niya ang mga pantas na dinadalaw nila o hinahanap nila ang sanggol na ipinanganak na itinuturo ng bituin sa langit. Okay. Itong si Herodes ay napaka-insecure siguro itong itong hari na ito kasi masyado siyang na-threaten kaagad doon sa mga bali-balita. Ano masasabi mo doon? Tsaka bigyan mo kami ng background, Kuya Alex. Okay, yung ebanghelyong binasa natin ay hango sa ebanghelyo ni Mateo, no? Sa susunod pa yung sa ebanghelyo ni San Lucas. No? So ito'y hango sa ebanghelyo ni Mateo at ito po ay nakapaloob sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon. No? Maaring na itatanong ng ating mga tagapakinig, no? Ano ba yung pagkakaiba ng kapistahan, ng Kapaskuhan sa kapistahan na tinatawag nating Epiphany? Okay? Actually, yung salitang Epiphany ay hango salitang Grego na ang pakahulugan ay pagbubunyag o revelation, na ang salitang Latin nito ay revelare, na ibig sabihin ay pag-aalis ng tabing. Kung kaya't mula sa pinagmulan ng salita na ito ay malinaw ng kapistahang nabanggit ay actually nagsimula sa simbahan sa silangan o tinatawag nating Eastern Churches, at hindi nagtagal ito rin ay tinanggap ng kanlurang simbahan or the Roman Churches. So kapansin-pansin, no, na sa kapistahan ng Epipanyo or Epiphany ay binibigyang diin yung tungkol sa salitang pagbubunyag ng Diyos, no? Nasa pamamagitan ng pagsilang ng Panginoong Yesus ay malinaw na ang dalawang kapistahan na ito, ang Kapaskuhan at ang Epipanya, ay pinagdiriwang sa magkaibang pananaw o perspektibo, no? Gaya ng aking nabanggit, no? Ano ba yung kaibahan nitong Kapaskuhan at itong kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon? So masabi natin, no, kung ang Kapaskuhan ay nagbibigay din sa pagdating ng Panginoon sa pamagitan ng pagkakatawang tao ng ikalawang persona, ang nasabing kapistahan na kasalukuyan nating ipinagdiriwang ngayon, ang Epiphany, ay pagbibigay din naman sa pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili. So ang isa'y paghahanda, no, sa pagdating, pagkakatawang tao ng Diyos, yung December 25, at ito namang Epiphany, okay, linggo matapos ang Kapaskuhan, ay binibigyang diin naman yung pagpabunyag, no, yung pag-aalis ng tabing ng Diyos ng kanyang sarili, yung tinatawag na incarnation, incarne. Samantalang Epipanya ay pagkita natin ng kaluwalhatian ng Diyos, no? So sa 25, pagkakatawang tao ng Diyos, incarnation. Yung Epiphany naman, no, idinadala tayo sa ipinakita sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Ang kaluwalhatian na taglay ng kanyang anak na siyang puspos ng biyaya at katotohanan. So makahalintulad na misteryo ang pabumunyag ng Diyos ng kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang anak, subalit sa magkaibang aspeto. So batay na rin sa kasaysayan ng simbahang Katolika, ang kapistahang nabanggit ay isa sa pinakamatanda at napakahalagang kapistahan sa taunang liturhiya, no? Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng nasabing kapistahan ay makita natin na para sa silangang simbahan na pananaw ito, no? Then later on ay pag-alaala ng pagbunyag ng Panginoon, una sa pagsilang ni Kristo, ikalawa sa pagkilala ng tatlong pantas sa sanggol gaya na nabanggit natin sa Ebanghelyo, ikatlo sa pagbibinyag ng Panginoon, at ikaapat sa unang himala sa Kanaan. Samantalang sa kanlurang simbahan, ito ay pag-alaala sa pagkakatagpo ng tatlong pantas at pagkilala sanggol bilang bagong hari ng mga Hudyo. Kung kahit kapansin-pansin sa mga pagbasa, no, ang pagtukoy sa hentil bilang mga tinawag upang maligtas sa pamagitan ni Jesus ang Kristo. Kaya mamaya mababasa natin, no, matutunghayan natin sa unang pagbasa ayon sa
aklat ni Propeta Isayas, no? Sinabi, darating ang maraming pangkat ng kamelyo mula sa Midian at Efa buhat sa Seba ay darating silang may dalang mga ginto, insenso at naghahayag ng pagpupuri kay Yahweh. At sa ikalawang pagbasa naman na ating ding tatalakayin mamaya sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso ay sinabi, at ito ang lihim sa pamagitan ng magandang balita, ang mga hentil ay may bahagi rin sa pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo, kabilang din sa isang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Kaya mapapansin natin, no, although na itong kapistahan ng Epiphany ay nagmula sa bandang silangan, no, na merong 4 na pangunahing dahilan, subalit sa atin bilang mga Romano Kristiyano Katoliko ay binibigyan natin dito yung pagpapahayag ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian, no? At ito nga ay binabanggit yung pagdalaw nung natawag natin tatlong hari, no? Na nagbigay sa kanya, nagsamba at sila ay nagbigay ng handog sa ating Panginoon. So ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinakita na ito ay sumasakop, no, sa lahat ng mga bansa, no? Na ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang, sabi nga natin, no, the glory of God is when every person, every man fully alive. So ang simbolo pala ng tong mga pantas na nagpunta sa Bethlehem ay simbolo ng simbahang Katoliko. Pwede ba sa atin sabihin yun? O pwedeng yung Christian followers na sumasakop sa di ba? Yes, pakilala natin si Attorney Virginie Abenica. Good morning sa iyo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig. Happy New Year po. Yes, okay. Happy New Year. Happy 2016. Yes, tama ba yung sinasabi ko? Parang simbolismo ng pantas yung buong Catholic nation? Siguro itong pantas ay nagpapakita, no, na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng iisang bansa. Hindi sa kundi lahat. siya ay Diyos hindi lang ng mga Hudyo, kundi maging ng hindi ng mga Hudyo. Ng buong mundo. Yes, ng buong mundo. Kaya nga ang kaluwalhatian ng Diyos ay inihayag, no, sa kapistahan nga ng Epiphany. Ang binibigyan din dito ay yung kaluwalhatian ng Diyos being revealed, no, to all nations, even to the Gentiles. At ito naman talagang ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Diyos, no, na maranasan ng tao ang pagpapala ng Diyos ng lahat ng mga tao. And these people, no, sabi nga natin itong tatlong haring ito ay kumakatawan, nagpapakita lamang na truly that this child is the King of all kings. So it's a welcome. Yes. Attorney, may dadagdag ka doon? Napakaganda po nun sa pagsimula ng taon, Feast of the Epiphany. Yes, Epiphany ang sinimulan ng ating simbahan. Actually, it's a solemnity of the Epiphany of the Lord. Para siyang revelation, no, sa ating mga hindi Hudyo. Parang sinasabi, nire-reveal ko ang aking sarili kahit sa mga hindi Hudyo. So nakakatuwa na parang sinasabi lang ni God na hindi naman i-reveal ko ang sarili ko sa lahat ng tao. Saan man nanggaling, taga saan ka man, ano man ang iyong estado sa buhay. Kasi una, ni-reveal niya sa shepherds, di ba? Yung kanyang kapanganakan. Ngayon naman, ni-reveal niya sa mga pantas. Sa Tagalog, pantas ang tawag doon sa kanila, di ba? Magi. Yes, Sa mga pantas na mula pa sila sa malayo. Pero ang maganda dito, yung mga pantas kasi nagre-represent sila, mukha silang mga kings, di ba? Tatlong hari. Pero kahit sila mismo ay lumuhod at nagbigay pugay sa ating Panginoon. So, nakakatuwang imahin lang siya na pinakilala ng Panginoon ang sarili niya sa mga shepherds, no? Sa mga lowly. Pero ipinakilala niya rin ang sarili niya sa mga pantas o yung mga tatlong hari na nagsamba rin sa kanya. So, Yes, napakagandang imahin na kung ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang iyong kalagayan, saan ka man naroroon, ang Panginoon talaga ay magpapakilala sa iyo. Ipapahayag niya ang sarili. Tama. Kuya Alex, ano ba yung simbolo ng
ginawang taon ng Jubileo ng Awa. Anong relasyon nito dito sa ating gospel ngayong umaga? Siguro alam po natin itong pong tinatawag na extraordinary Year of Jubilee of Mercy o yung tinatawag na natatanging taon ng Jubileo ng Awa na idiniklara po ng ating inang simbahan, ng ating mahal na Papa Francisco bilang Jubileo ng Awa, yung taon ng December 8, no? Ng nakaraang taon. So kung makikita natin ay ito po ay may malalim na kaugnayan sa dakilang kapistahan. No? Sabi nga ni Attorney, this is a solemnity, no? Ito ay hindi lang basta kapistahan, kundi ito isang dakilang kapistahan, no? Ang Epiphany, no? So pinakikita rito kung ang kaluwalhatian ng Diyos, no, hindi lamang ito nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos no. Maganda na makita natin ang kapangyarihan pala ng Diyos ay nagmumula sa kanyang bukal ng awa. No? Doon sa isinulat ng ating mahal na Papa Francisco, yung Misericorde Bultus, no. Malinaw sinabi niya doon na si Jesus ay ang mukha ng habag ng Ama. Sa madaling salita, no, the incarnation of the second person of the Trinity or the incarnation of the Son of God, yung pakikiisa ng anak ng Diyos sa atin ay dahil tayo ay kinahabagan ng Diyos. Kaya kung titingnan natin lahat, no, lahat ng ginawa ng Diyos from the very start, no, kung paano tayo pilit na inilalapit ng Diyos, tayo naman ay laging lumalayo. Ito ay dahil tayo ay patuloy na kinahabagan ng Diyos. At ito'y napapanahon. Kung ating titingnan, itong pagdeklara ng taon ng natatanging, no, Jubileo ng Awa ay masasabi nating napapanahon. Bakit? Dahil makikita natin sa panahon natin, ito ang wala na sa atin no? Ang mga tao ngayon ay wala ng habag mismo sa mga pamilya, no? Hindi na nakikita ang habag, at itong habag na ito ay hindi lamang habag na damdamin kundi ito isang habag na nagkakaroon ng laman sa gawa. Yung bang sinasabi mo, Mhm. Brother Alex, dito lang sa ating bayan o sa lahat ng mundo? Buong mundo yan. Buong mundo ito, no? Yung Mm. natawag na Jubilee, no? Dahil ito, nakikita ng simbahan na ito ang nawawala sa tao, yung tatawag na habag. Maari ang konsepto kasi natin ng habag is more on feeling Pero kung titignan natin actually, yung dalawang salita yan, yung habag at yung awa. Yung awa ay malapit sa salitang gawa. So, ibig sabihin, hindi matasabing tunay na ikay naawa kung hindi ikaw ay gumawa, kung hindi mo tinugunan. Kaya yung another word na compassion, which is habag, no, sa salitang Latin ay cum and passio, ibig sabihin, no, with passion, ibig sabihin, no, inilalagay mo ang sarili mo doon sa kinalalagyan ng iyong kapwa. At kung ikaw, if you are on the shoes of that person, alam mo kung ano ang kanyang pangangailangan. At ito ang ginawa ng Diyos, no? Ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay maluluhati, pero ano ang ginawa ng Diyos? Hindi lang siya nahabag, kawawa naman kayo. Anong ginawa niya? Siya'y nakiisa sa atin. At yung tinatawag na incarnation. Kaya magandang tignan sa kapistahan, dakilang kapistahan ng Epiphany, na ang kaluhatian ng Diyos ay ating naranasan dahil ito'y nagbubukal sa kanyang habag. At sabi nga sa Misericordia Bultus na isinulat ng ating mahal na Papa Francisco, yung kanyang natawag na Bull of Indictions, ang sabi doon, si Jesus ay ang mukha ng habag ng Ama. Bakit gano'n na nangyari, Brother Alex? Di pumunta si Jesus dito. Tapos maraming naging Kristiyano. Pero after 2,000 years, bakit kulang pa rin ng sinasabi, kulang pa rin ng habag? Ang samantalang majority ng mga lalo na dito sa Pilipinas at sa buong mundo supposedly makadiyos sa mga Kristiyano. Bakit gano'n ang nangyari? Siguro maganda natin tignang aspeto rito, no? Yung habag kasi, yung awa kasi, ay hindi kailangan maging Kristiyano para magpakita ka ng habag. Kaya itong taong ito ng habag ay hindi lamang panawagan sa mga Katolikong Kristiyano, kundi ito ay panawagan sa lahat, no? So what I'm trying to point out here, no, we cannot blame the Catholic Church if people have this lack of mercy.
no? Walang kinalalaman doon ang simbahan kung ang mga tao ay hindi marunong mahabag dahil ang simbahan natin ay nagmula sa bukal ng habag. No, para lang 'yan isang magulang Kahit anong turo ko sa anak ko, kung yung anak ko ay may katigasan ang puso, wala akong magagawa. At yung tinatawag natin, papasok na dun yung tinatawag na kalayaan ng isang tao. Pero hindi natin pwedeng isisi, no, sa sino man na kaya ang mga tao ay walang habag ay dahil may kinalalaman ang simbahan. Dahil in the first place, ang simbahan nga ang nagtuturo sa atin, nagpapakita sa atin, at nagpa-realize sa atin na si Jesus ang mukha ng habag ng Ama. So, ibig sabihin, no, ito isang panawagan, paalala sa atin bilang simbahan, ito'y maging lugar ng habag at ng awa. Hindi ito maging lugar ng paghatol sa mga makasalanan. Kaya, sabi ko nga, ito ay natataon kasi we know there are many churchgoers, sabi na natin, no, who are Catholics, no, not even Catholics but even other sects, that they are very prayerful, no, pero hanggang dun lang yung kanilang awat habag ay hindi nagkakaroon ng laman. Hindi gaya dito sa dakilang kapistahan ipinakita na ang Diyos ay nahabag at sa kanyang bukal ng habag, hindi lang siya naawa kung siya mismo ay nakiisa sa atin. And that is the meaning of compassion pakiki-isa. Oo nga, si Kristo nga, alam natin lahat na pinakita niya magandang gawain at saka tinuro sa atin magandang gawain. Pero kahit na yung mga Kristiyano, nakikita natin, observation natin, sa buong mundo, yung mga Kristiyano, mag-umpisa sa Kristiyano, mga iba at hindi Kristiyano, talagang kulang din sa habag, hindi ba? Ang Latin American countries na dominant ang Christianity, ang gulo, hindi ba? Tapos dito sa atin Christian magulo. So bakit ganun ang nangyari? 2,000 years na natin. Siguro ang ano ko lang diyan ay sabi nga natin, may kalayaan kasing ibinigay sa tao. Pero sa kabila ng kalayaang ibinigay ng Diyos, meron pa ring ibinibigay ang Diyos, yun yung biyaya. No? Sabi nga natin, ang biyaya nandyan lang yan but man should cooperate with that grace of God. No? Yung pagiging bukas ng tao sa biyaya ng Diyos, yun ang makapagbabago sa kanya. Pero kung ang tao ay sa kabila ng kabutihan, no? Sabi nga natin, ang kasaysayan ng kaligtasan ay hindi lamang kasaysayan ng mga taong matutuwid, kundi ito ay kasaysayan din ng mga taong nadadapa at makasalanan. Subay sa kabila noon, ang Diyos ay nanatiling Diyos ng habag. Alam natin na ang turo nga ni Jesus Christ tungkol dyan sa sinasabi ni Brother Alex, pag hindi ginagawa, anong ibig sabihin nun? Yung mga Kristiyano at mga hindi Kristiyano, ibig sabihin ba noon hindi sila naniniwala sa turo ni Jesus Christ tungkol sa paghabag? Bakit hindi nila ginagawa? Siguro mas malakas yung mga diversifying factors sa mundo, no, na created by the world itself, the digital world. Masyadong maraming diversions, masyadong maraming entertainments, diba? Masyadong maraming yung bang sumisira sa values na tinuro ni Jesus, which is mas masarap sa tao, mas enjoy yung tao kasi that is where the temptation comes in. And that is where kasi binigyan nga ni Lord ng kalayaan ang mga tao to choose. We have the free will to choose whether you go the godly ways or you go to the worldly ways. Of course, mas masarap ang worldly ways. Doon napupunta ang mga tao. Doon nagiging yung psychological aspect ng mga tao na mas gusto nila yung ambition, mas gusto nila yung kayamanan, mas gusto nila yung worldly things instead of the values that is being taught by Jesus na kasi nasira lahat yung itinuturo ng kalaban natin, because we have this fellow
in between, beside the good, and there is always the evil present. And hindi pwedeng maalis yung isa eh. Laging nandiyan dyan yan. So, it's a matter of choice. Kung saan ka pupunta, whether is you go to the good or you go to the evil. Ano nangyari? Nanging babaw yung evil. Evil is made up with, it is covered up with worldly desires, worldly makeup, worldly ambitions, and so forth. Even nations, they get to be so, makasarili, selfishness, umaasa sa mga, umaanda sa mga national leaders ng iba-ibang countries kasi sarili nila iniisip nila. Diba? They don't care about the rest of the world. Binuuna nila yung sarili nila, sarili nilang negosyo, sarili nilang pag-uunlad, economics nila, and so forth. Yes? Ito si attorney kasi ang pag-iisip niya hindi generalized kundi detalya, fact by fact. Tatanungin natin, anong worldly ang nakakasira sa turo ng Diyos at saka anong turo ng Diyos ang nasisira dun sa wording yun? Yung mga sagot nila, yung mga tanong ng abogado. Una sa lahat naman, sa lahat ng turo ng Diyos, masasabi natin siya sa isa, di ba? Love, di ba? Magmahal. Yun naman ang sinasabi ng Panginoon. Magmahalan kayo, magmahal. Ayan. And so, ang tanong ay, ano ba ang nakakasira at bakit hindi natin nakakayang magmahal ng buo? No? Yung magbigay ng awa, magbigay ng compassion, mercy sa ating kapwa. Kaya tinawag pa ng, kailangan pang sabihin ng simbahan, this is the year of mercy. Kailangan pa talaga niyang i-declare, dati nang tinuro yun, di ba? Pero dineclare pa talaga. Well, isi-share ko lang na merong tatlo. No? Tatlo yan. Una, yung the flesh, yung sarili nating laman, the world, and syempre, Satan, the evil spirits, no? Yung flesh, yung sa sarili natin mismo. Di ba minsan, gusto mong bumait pero di ko magawa. Yung kantang yon, di ba? Gusto mong gumawa ng mabuti pero hindi mo magawa. Kunyari, may New Year's resolution ka na naman. Di na ako magmumura, susunod na ako sa magulang ko, di na ako magsisinungaling, ganyan. Pero after 10 days, hindi mo na naman nagawa. Para nagawa mo lang first 3 days, ganon. So, parang sinasabi ng Panginoon, alam kong weak naman talaga kayo. The flesh is really weak. Kaya nga, meron tayong tinatawag na grasya. No? Grasya ng Panginoon. Kaya sa araw-araw na kahit weak talaga tayo personally. Kasi kailangan natin i-acknowledge yun na mahina tayo. Kasi kung hindi natin ako, halimbawa, kung hindi ko i-acknowledge na mahina ako, di may pride na ako noon, magre-rely na ako sa self-righteousness ko, no, na, sige, New Year's resolution ko, tapos hindi ko na naman pala magagawa. So, I have to recognize na, hindi, weak rin talaga ako. So, kailangan ko ng grasya ng Panginoon. Kaya noon, example ko, na may New Year's resolution ako, hindi, mag-exercise na ako araw-araw, Pero, pag hindi ko na naman nagawa yun, wala, titigil na naman ako sa buong taon. Para magawa ko yun, kailangan ko syempre ng suporta. So, sasabihin ko yung mga kaibigan ko, i-remind nyo ako na kailangan kong mag-exercise araw-araw, kailangan kong matulog ng maaga, kailangan kong kumain ng healthy. Ganon. So, because we are weak, the Lord is telling us na you need fellow Christians and you need people around you to support you. Kaya, para mo magawa yung mga resolutions mo, no? Yung mga goals mo in life. So, yan. Pangalawa is yung the world. Dami kasing distractions, no? Magtataka ka. Minsan napapaisip ako, kung nagsimula ba yung taon na, bago magsimula ang taon, lahat ba ng taon nakapagdasal muna bago magpaputok? Yan. Bago magparty. Nung Pasko ba, kung ano-ano mga Christmas parties, nagkaroon ba ng pagkakataong magdasal or mag-retreat or mag-recollection man lang? Di ba? Kasi sa sobrang daming distractions ng celebrations lang, for example, may mall, may movies, 'di ba? May mga social gatherings, may internet, may phone. And so sobrang daming distractions. Hindi naman natin sinasabi ito ay masama. No? Even the good things can distract us from our relationship with the Lord. Nandyan na naman sila. So kailangan nating i-recognize yun na okay, nakaka-distract ito. So ikaw mismo sa sarili mo, kung malalim ang iyong
ang iyong relationship with the Lord, ikaw mismo magiging sensitive ka na din. Ayun. At syempre yung evil spirits, hindi natin pwede i-discredit yon na nandyan talaga si Satanas na magtitempt, no? In that, doon naman sa bagay na yun, deliverance na yun. It's isang malalim na pag-uusap siya. Pero sa araw-araw na buhay natin, yun eh. Yun yung nare-realize ko sa sarili ko na nakaka-distract sa akin sa paggawa ng mabuti sa pagmahal. Is really the flesh and the world. Mamaya after the break, we'll discuss the different distractions, no, na natatanggap ng mga tao at akala hindi nila alam yun ang nakakalayo sa kanila sa Panginoon. Okay, we'll pause for a break. Babalik po kami. When he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz. Our God is an awesome God. There's thunder in his footsteps and lightning in his fists. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Now when the sky was starless in the void of the night, our God is an awesome God. He spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God. In judgment and wrath he poured out on Sodom, the mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Okay, nandito na po kami sa second half portion ng programang Kaibigan, hatid sa inyo ng St. Arnold Johnson Foundation sa kagandang loob ng SBD Friends, ng Audiophile at ng marami pa pong mga kaibigan. Ang iyong programang Kaibigan ay sumasa inyo sa DWAD 1098 AM Radio tuwing linggo 10 to 11 AM. Action Radio 1161 AM Radio Dagupan tuwing linggo 12:30 to 1:30 PM. Radio Maria 99.7 FM Tarlac, 2nd and 4th and 5th Sunday, 3:30 to 4:30 PM, simultaneously heard over 101.5 FM Cagayan and 102.1 FM Isabela. Kanina, nag-closing tayo, we were talking about the different diversions, the worldly diversions that is around us, kung alin yung nakakalayo sa atin sa ating Panginoon. Bakit nasisira ang ating pananampalataya because of these diversions? Yes, Kuya Jings. Ang alam natin, actually sa ano ngayon sa
558, ano yung 558 na istasyon, AM, bawat sandali, sinasabi nila ang pagmamahal mo sa Diyos, yun ang pagmamahal mo sa kapwa mo, yun ang pagmamahal mo sa Diyos. Maya sinasabi nila, kaya ako'y natutuwa. Kaya yung pag naniniwala tayo doon, na pag pinamahal natin ang kapwa, pinamahal natin ng Diyos, kasi sinabi naman ni Jesus Christ, yung pagmamahal mo sa kapwa mo, paano masisira ng internet at sa kasini yun? Maraming yun Kuya Jinx, if you will, first of all, very simple, exercise. Yung pagpipilihan lang sa public transport. Ay, kita mo yan, nag-uunahan, nagtutulakan. Walang pagmamahal doon. Diba? Diversions, halimbawa, inuuna mo na yung pagsisimba. Pag magsisimba, uunahin yung pagmomol. Yung pagmimisa is just to pass by through the mass. Hindi natin minsan sinasaloob kung ano yung tinuturo na magandang balita na nakalakip doon sa misa na nangyayari. Yes, Kuya Jeff. Bago ko makalimutan kasi senior citizen na ako. Sabi ni Brother Scotty, yung tulakan, pag nag-aantay sa bus o kaya sa pilahan, doon mo nga maipapakita ang pagmamahal mo bawat isa kung tutusin pagkakataon. Pero hindi natin, kaya hindi nakakasira yun. Tayo ang sumisira. Oo. Kaya hindi yun ang pagkakataon na yun ang makakasira sa pagmamahalan natin, sa utas ng Diyos sa atin na magmahalan bawat isa. Tayo ang sumisira. Bakit natin? Hindi diversion yun. As a matter of fact, it offers us a chance na magmahalan, magbigayan, magkwentuhan. Uy, kapatid, sige, mauna ka na. Okay. Kakanduin kita. Asaan yung mga dala mo? May kasama ka bang bata dyan? It has opportunity. But, hindi natin ginagawa. Ano ang dahilan? We have the opportunity. We just established na yung pagkakataon na yun, hindi makakasira sa pagmamahalan natin bawat isa. As a matter of fact, it is an opportunity to show our love for one another. Pero hindi natin ginagawa. Bakit? Kuya Ate Ini? Ako po minsan hindi ko talaga siya nagagawa. Aminado ako dyan, medyo impatient ako, lalo na sa pagdadrive, no? Parang yung, kung halimbawa merong botedyaryo dyan na nagpapadyak, no? Tapos nagdadrive ako. Impatient ako, ibubusinahan ko talagang maigi. Pagkakataon ko na sana yun, sige na nga, pagbigyan na, ganyan. Hindi ko siya magawa dahil rin sa sarili ko. Sa sarili ko na siyang kahinaan. Minsan hindi ko siya magawa dahil sa impluwensya ng kasama ko sa sakyan. Bilisan natin, ganyan. So, na-realize ko na minsan kahit gustuhin ko, mahina talaga. So, kung hindi ako surrounded ng mga taong magre-remind sa akin na, konting pasensya, konting kalma lang. Talagang tuloy-tuloy, lalo na pag mainit na ang ulo ko sa umaga. Talagang wala na, buong araw na yon. Pero kung merong magre-remind, wag masyadong mainit ang ulo mo kasi nakakasakit ka na sa kasama mo sa opisina, sa mga kapatid mo. So, thankful ako doon na may mga nagre-remind. Otherwise, wala, talagang sa sarili ko lang. Hindi ako makakarely sa sarili kong lakas na araw-araw kaya kong maging mabuti. Mahirap po talaga. Kaya, kailangan may nagre-remind. O kaya kailangan conscious tayo doon. Kaya asa sa atin din yan, pag conscious tayo doon talaga, hindi natin, pag naisip mo na gano'n, alam mo, turo ng Diyos yan eh. Alam kong turo ng Diyos. Pag nasa sa ulo mo lagi yon, conscious ka doon, then hindi makakasira yung bagay na yon. Okay, yung pagmumol, uli. Makakasira ba yun sa pagmamahalan natin? Paano makakasira ang pagmumol sa pagmamahalan natin bawat isa? There are different aspects kasi it's easy to say na, yung mall hindi masama. Pero kung sa pagmamall mo, nakakalimutan mo yung duties and responsibilities mo sa bahay, sa pamilya mo, sa anak mo, masama yon. So, case to case yan. Ngayon, isang example ng kung saan ang computer, internet ay nakakasira, one is online gambling. Online gamblers,
talagang ano yan, nagiging ugali nila yung pagiging selfish, pagiging makasarili, the greediness, because they will not give anything in exchange for something, in the hope that they will make bigger fruits, no? Makakakuha sila ng prize, mananalo sila ng ganito, mananalo sa ganito. Yung mga regular gamblers, you will not find them being charitable to others. Wala sa ugali nila yun. Pero, nung tinapon ni Jesus Christ sa mga, doon sa templo, yung mga nagbebenta ng mga pigeons, at saka yung mga kung ano-ano doon, yung mga nagpapabeto-beto, hindi niya tinapon. Wala pa naman beto-beto doon Ako kapag may mga distractions, ang lagi kong naaalalang story, yung story ni Martha at saka ni Mary. Di ba yung nagpunta si Jesus sa bahay ni Martha, ni Mary at ni Lazarus. Tapos pagdating doon, si Martha, bising-busy siyang nag-aanda ng pagkain. Diba? Ang ginawa ni Mary, yung isang kapatid, umupo siya sa paanan, nakinig siya. Tapos nagreklamo si Martha, Panginoon, sa pakisabihan naman si Mary, natulungan naman ako dito, busy-busy ako maghanda ng pagkain. Diba? And sabi ni Jesus, Martha, Martha, diba? You are so worried about so many things. Only one is important and Mary has chosen the better part. So lagi ko yung naaalala na hindi naman masamang paghandaan. Hindi siya masama. Pero minsan, yun yung good versus good. Ang good thing na versus another good thing. Dun kinakailangan yung discernment. Hindi naman masamang paghandaan mo, hindi masamang mag-mall ka, manood ka ng sine. Pero kung yun, mas pinili mo yun kesa sa isang better part. No? Like, kung gusto mong mag-mall on a Sunday, pwede ka namang magsimba sa umaga para makapag-mall ka na buong araw. Hindi yung nag-mall ka buong araw, napagod ka na sa gabi, tapos hindi mo na maabutan yung last mass, umuwi ka na lang, natulog ka na lang. So yung mga ganyan, so dapat nga, tama nga si Brother James, na dapat conscious tayo doon. Hindi mo naman masamang mag-mall, it's just that if it will be the reason para hindi ka makapag-express ng pagmamahal mo or hindi mo ma-exercise yung faith mo or ma-perform yung Sunday natin, yung Sunday masses natin, ganyan, yun yung nakakasama doon. So, kailangan talaga yan ng awareness, self-awareness. Magsisimula siya sa self-awareness. Aware ka ba na itong bagay na to mahalaga at importante. Kaya I will choose the better part. Yes, guys. Yun sinabi ni attorney doon sa Martha sa kay Mary na nasabi ni Jesus Christ si Martha ba o si Mary yung sabi niya gano'n na pinili niya yung better part. Ibig sabihin nun, si Jesus Christ talaga, yung word niya, yung turo niya, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yung turo niya, malaman natin at maisagawa natin at saka maisabuhay natin. Yun ang sabi ni Jesus Christ na importante. As a matter of fact, yung isang footnotes doon sa malapit na tayo pumunta doon, baka next Sunday yun ang yung nawala siya sa 12 years old siya. Tapos why are you looking for me? Sabi niya, hindi ba dapat ito ang gawa ko? Parang yung footnotes doon sa binasa kong Bible, pinakita ni Jesus Christ na mas mahalaga ang word of God kaysa sa pamilya niya. Yun ang footnotes nung mas mahalaga ang word of God, sinasabi niya na pinakamahalaga yun. As a matter of fact, who is my brother, my mother, etc., etc., father, sabi niya, those who do the will of God is my sister, brother, yun ang pamilya niya. Yung puro word of God ang sinasabi niya. Yun, as a matter of fact, kaya siya pumunta dito. He is the word, He is the truth, kaya siya pumunta dito para dyan sabihin sa atin na turuan tayo dun sa mga pagmamahalan. Bawat isa na yun ang yun ang mystery ng kingdom na makapagdadala sa atin sa kingdom.
Yes, may binanggit si Ate Ini kanina tungkol sa self-awareness. I think that is very important kasi unang-una para hindi tayo naliligaw na nagpapas tayo ng pass the time without really any accomplishment. It is just to pass the time. A good example, you go to the mall, marami akong napapansin, pupunta sa mall, magbibingo, maghapon. This is sayang ang panahon. Napakaraming pwedeng gawin, no? They can increase their productivity. Silipin mo yung mga nagbibingo sa mall maghapon, all ages, may bata, may matanda, may minsan doon yata nag-uopisina yung iba, no? So, that's another example. Yung mga amusement games, minsan yung mga bata, that's not a good habit to put them in amusement games kasi nasasanay sila sa ganun hanggang sa pagtanda nila, dala-dala nila yung palagi na lang importante sa kanila, yung amusement games to amuse themselves. Amusing themselves means that's selfishness. Pagkasarili. Yes, Kuya Jinx. Si Brother Alex sa pagsasagot dito, hindi ba ang virtues faith, hope, and charity? Hindi ba, Brother Alex? Father Alex, malapit na. Pero, pag nagbingo ka, naprapractice mo yung hope kasi you are hoping na manalo ka. Hindi ba, Brother Alex? Paano yan? Siguro ganitong tignan natin, no? Ang tawag natin dyan ay theological virtues, no? When you say faith, hope, and charity, these three virtues bring us more closer to God. Okay? Therefore, if we are hoping to something that makes us away from God, that is not the kind of hope that the Lord wants us to practice, no? Kasi kung ating titignan, no, ang isang taong makasarili, no, ang isang taong punong-puno ng kanyang sarili, there is nothing in that person except himself. Maaring nandun ang kanyang kamalayan, pero ang kamalayan niya lang is always how to preserve herself or himself. At ang isang tao na ganyan, na masyadong puno ng sarili, walang puang ang habag dyan. No? Kaya ipinakita nga ng Diyos, no? Ang Diyos, no? Though He is God, He become one with us. So anong ginawa ng Diyos? Nilimot niya ang kanyang sarili. Kasi isang taong di marunong lumimot ng sarili, hindi marunong, kailanman hindi matututong maawayan o mahabag. No? Kasi punong-puno ng sarili. And the best example of this kung ating makikita, no? Natalakay na natin ito before, yung tungkol dun sa dalawang nananalangin. Diba? Yung isang nananalangin Pariseyo at saka yung isang publikano, no? Na yung Pariseyo, I'm sure he's aware of what he's doing. But in prayer, he has nothing to do with prayer, but it has something to do with himself. Ang pinupuri niya pa rin sarili niya. So, ibig sabihin, there is no mercy on his heart. Kasi ang nakikita niya lang, sarili niya. Pero itong publikanong ito, no, he is aware of his sinfulness. No? Kaya ang nakikita niya, yung pagkahabag ng Diyos, Panginoon, ako yung kahabagan dahil ako ay makasalanan. At sa panahon nating ito, aminin man natin o hindi, tayo ay punong-puno ng ating sarili. No? I work for my family. I work for myself. So, una muna lahat sa akin. Walang masama doon. Pero sana lagi nating tatandaan, no, na we are not alone in this world. No? That human being, we are not an isolated being, but we are also being for others. Kaya nga yung salitang kapwa-tao, ibig sabihin, hindi ka magiging tunay na tao kung wala kang konsepto ng pakikipagkapwa. Siguro dito ko nakikita yung pananaw na sa panahon natin talaga makikita natin masyado tayong nakatuon sa ating sarili. Masyado tayong punong-puno ng sarili. No? And dahil ang tayo punong-puno ng sarili, no, we become too selfish, we become too self-seeking instead of self-giving, and we become too indifferent. Manhid tayo, no? So, gaya niyan, no? Malapit na naman ang eleksyon.
Tumatakbo ang mga politiko para sa bayan. Pero pag naupo na sila, ano na ang priority nila? Para na sa pamilya. So, hindi tama iyon. Diba? Dahil unang-una, ikaw ay inilagay diyan, the voice of the people is the voice of God, to serve the people and not to serve and not for the interest of your family. So, pati yung paggawa ng mabuti, nagiging masyadong makasarili na rin. At hindi magiging mabuti to. When you deprive somebody from their rights and privileges, hindi mo pwedeng sabihin kabutihan yan. Sa madalit sabi, nakakalimot tayo, ang punot dulo niyan, at tayong Kristiyano sa mga tao, nakakalimot tayo sa turo ni Jesus Christ na magandang Kasi we gawain. focus more on ourselves. Even in the interpretation of the scriptures, kahit nga salita ng Diyos, minamanipulate natin para umayon sa sarili nating pananaw eh. And we know there are many, no? Kaya dumami ang ibang sekte. Kasi, pati yung salita ng Diyos, gusto nila aayon para sa kanila. Hindi aayon kung ano ang katotohanan. At maganda yung sinabi ni San Agustin, kung ang pinaniniwalaan mo lang sa ebanghelyo ay yung bagay na gusto mo, hindi ang ebanghelyo pinaniniwalaan mo, kundi ang sarili mo. No? So it does not mean if we are hindi nangangahulugan kapag ang tao ay babad sa salita ng Diyos, ibig sabihin assurance na ito siya ay puno ng habag. It always manifests through his works, through his deeds, no? Kasi baka mamaya hindi tayo aware, baka pati ang salita ng Diyos ay ginagamit natin sa sarili nating kabutihan at kapakanan, and that's really to benefit to serve really the poor, no? So there is a danger pa rin ng ganon. May question ako kay Ate Ini. Would you believe na Filipinos have a dual sense of morality? Example, yung kapitbahay niya, yung anak niya, nakapatay ng tao. Eto na yung nanay, siyempre pagtatanggol niya. Hindi kaya kang gawin ng anak ko yan. Diba? Pero ito, ikaw, hinusgahan mo na, ay, mamamatay tao yan. Comes the time, yung sarili mong anak, ang nagkaroon ng, nakakaroon ng criminal offense. Tapos, defend mo na ngayon yun. Diba? Yun ang ugali ng Pinoy. Itatago niya yung anak niya, isi-shield niya sa law, diba? She will deny whatever she can do para ma-shield yung anak niya sa discipline ng batas. At ini, would you believe the Filipinos have this dual sense of morality? Hindi naman. Una sa lahat, hindi naman siguro, no? There's only one standard of morality. So, isa lang talaga yan. So, isa lang, no? Ngayon, kaya lang naman nagkakaroon yan ng iba't ibang stages or graduations. Una, dahil din sa pangunawa. No? Minsan, kawalan ng kaalaman. No? I mean sabihin, lack of knowledge. Ignorance. Pwede rin, ignorance. Pangalawa naman, culture. No, I mean, kultura. Sa kultura. Pangatlo rin naman kasi, meron tayong sinasabi na proseso. No? Minsan kasi, the process itself will allow different sides. No? So, iisa lang talaga ang standard of morality. Good or bad, iisa lang yan. No? Iisa lang. Kaya lang nga, nagkakaiba kasi minsan, ignorant eh. Di ba kaya nga sinabi ni Jesus Christ dun sa cross, forgive them, Lord, for they do not know what they're doing. So, minsan talagang ignorance. Hindi nila, like for example, halimbawa, kasamahan namin sa bahay, kasambahay namin, tinanong ko siya, ano lang siya 18 anyo, sumama na siya sa ama ng anak niya, hindi sila kasal. Sinabi ko, bakit hindi kayo nagpakasal? Ang sagot niya sa akin, kasi po, sinabi ng magulang ko, sumama ka na doon, total may anak ka na. Sumama ka na dun sa ama ng anak mo. Total, may anak na naman kayo. Binubugbog siya. Sige pa rin, doon pa rin siya. Tinanong ko, bakit gano'n? Sabi niya, kasi sa lugar namin gano'n. So, ignorant. Kultura talaga. So, kumbaga, siya mismo, she's ignorant of her own rights. She's ignorant of what's right and what's wrong. She's ignorant of the highest
yung standard of morality talaga. No? So, kumbaga, hindi natin yun yung sinasabi, kaya siya year of mercy. Ano? Sa mga ganyang sitwasyon, hindi mo sila pwedeng husgahan lang na mali kayo, makasalanan kayo, ganun. Kasi minsan tayong nakakaalam, yun yung call sa atin to evangelize, to enlighten them of what's right and what's wrong in a very loving way. Kaya nga si Pope Francis, hindi niya lang ma-express yun na it's a year of mercy. The only way na ma-share natin si Jesus Christ sa kapwa natin is kahabagan mo. True mercy. Kasi minsan, hindi talaga nila alam ang kanilang ginagawa. There is another issue na hindi mo naungkat. Yun yung attachment. Oo, yun. Kasi nag-iiba yung standards natin pag yung kadugo na natin o yung attachment na natin ang involved. Siyempre, blood is thicker than Kasi water. Kampihan adugo yan ka no? Kampihan talaga yes, yan. Kuya Jings? Alam mo, malalim ang ibig sabihin ng kampihan at sa katungkol sa anak natin. Kasi anak tayo ng Diyos. Kaya malalaman natin, mararamdaman natin na yung pagmamahal ng Diyos nasa sa atin. Kung gaano tayo mahalin ng Diyos bilang anak niya, yun din minamahal natin yung ating anak tulad ng pagmamahal ng Diyos. Kaya mayroon sa atin yung pagmamahal na yun. Good news yun. And we can go further na sabi ni Jesus Christ, yun ang gagamitin din natin pagmamahal sa ating kapwa. Ang problema nga, hindi pa natin ginagawa yun dahil either hindi natin alam na yun ang dapat natin gawin, na yun ang tinuturo ni Kristo, o hindi tayo naniniwala. Sa totoo lang, kukunti ang gumagawa yan, at saka kukunti nakakaalam yan, at saka kukunti ang dahil sa hindi nila alam na ganun. Kaya ang good news is, yung pagmamahal na yung kaya kong magmahal, tignan mo, iniiyakan ko yung anak ko, kahit na mali siya, minamahal ko pa rin sila. Talagang deep, love yun. Talagang sobrang pagmamahal. Kaya sabi ni Jesus, no love is greater than one who lays his life for a friend. Sabi niya gano'n. Gano'n tayo magmahal. Nasa sa atin yung pagmamahal ng Diyos na yun. Siguro, speaking of morality, no? Christian morality is an absolute morality. Ibig sabihin, hindi natin ito pwedeng anuhin, no? Hindi pwedeng relativo. So, si Saka hindi Bernard siya pwedeng Haring, i-trivialize, yes, no? di ba? Si Bernard Haring sinamarise niya in one sentence sa morality. Sabi niya lang is, morality is to do in love what truth demands. Ibig sabihin, paggawa ng pag-ibig ayon sa inaasahan ng katotohanan. So, hindi natin pwedeng gawing dahilan ang pagmamahal para gawin ang isang bagay na mali. Dahil merong sinasabi, what truth demands. Kailangan ng pagmamahal ay naayon pa rin kung ano ang hinihingi ng katotohanan. Yes, so love can either destroy or it can build, depende sa sumasagawa. Diba? So with that, we close today's broadcast and program. Magpapaalam po kami, magpapasalamat po kami sa aming mga bisita, si Attorney Ini Abenica. Masaganang bagong taon po sa inyong lahat. Nawa po ay simulan natin ang ating taon na may paggabay ng Panginoon. At Kuya Alex Darius. So muli po sa taon ng habag ay ipadama po natin ang habag sa awa. At si Brother Scotty hanggang sa susunod na linggo. God bless you. Make us all one in Him. Fill us with the Spirit of Christ, that we may glorify your name. Make us all one in Him. Fill us with the Spirit of Christ, that we may glorify your name. Amen.